po sa inyong lahat. Ako po si Sis Risa at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay binigyan niyang muli ng isang pribilehiyo o pagkakataon na makapag-share po ng isang devotion dito po sa ating panambahan. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang aming Diyos na nasa langit. Kayo po Panginoon ang kumikilos sa aming mga buhay at nakakarinig ng aming mga panalangin. Ngayong gabi nga po Panginoon ay itago niyo po ako Lord sa inyong likuran. Malaya ka pong kumilos Lord sa aking labi Panginoon. Kayo po banal na Espiritu ang kumilos sa aming mga puso na hindi lamang po namin mapakinggan o marinig ang aking devotion na ito, kundi mai-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Panginoong Jesus, maraming salamat po Lord. In Jesus' name I prayed. Amen. Amen. At ngayong gabi nga po, ngayong buwan nga po ng August, ang topic po natin ay tungkol po sa gentleness. At yun nga pong mga previous week, shinare na po ni Pastor Marvin, ni Ate Mats, at ni Kuya Lionel po yung tungkol nga po sa gentleness. At sinabi na po nila doon yung pong mga kung ano po yung karakteristik ng gentleness, ano pa yung kahalagahan nila sa buhay natin, at yung pong mga kung paano po natin na i-apply yung gentleness. At ngayong gabi nga po, ang devotion ko po ay ano na lang po, reminder o paalala na lamang po sa atin na ang gentleness ay mahalaga sa ating mga buhay. Sabi nga po, ano nga po ba yung gentleness? Sabi po sa Google, gentleness is the quality of being kind, tender, or mild-mannered. Yun daw po yung quality niya, yung pagiging tender, at saka po sa Tagalog, yung pong kahinahunan ba. Ayun po, sabi po sa Matthew 5 verse 5, Blessed are the gentle, for they inherit the earth. O sa Tagalog naman po, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sabi nga po yun ni Jesus sa Matthew. At base po dun sa verse na nabanggit natin, sinabi po niya na mapapalad po dun yung maaamo na sapagkat marami pong mga opportunities ang darating po sa kanila kung sila po ay gentle and humble po. At saka po kung sa ating buhay po, kung tayo po ay mayroong gentleness, marami pong mga tao ang makikisama po sa atin kasi madali po tayong pakisamahan, madali po tayong dalhin kung saan, at hindi po tayo mainit ang ulo lagi. Pero dito po sa trabaho ko ngayon, hindi ko po maiwasan na mawala yung gentleness sa dami po ng inuutos, o kaya po may mga bisita po, sa pagod, sa stress na rin po minsan, sa mga bata po dito na nagsisigawan. Hindi po maiaalis sa akin na mainis po ako at mawala po yung gentleness sa aking buhay. Kaya po pinapaalalanan po tayo ng ating Panginoong Jesus na maging gentle po tayo. At akala nga po ng ibang mga tao, porket gentle po, ay yun na po yung pinakamahinang tao. Pero nagkakamali po sila dahil ang gentle po na tao, sila po yung pinakamalakas na tao kasi po nakokontrol po nila yung kanilang emotion. At yun nga po, sabi nga po doon ni Jesus na mapapalad po sila kung sila po ay gentle in heart. At ano nga po ba yung kahalagahan ng gentleness sa ating buhay? Ang una po, sabi, gentleness is not driven by emotions. Ang pagiging gentleness daw po ay hindi siya nagpapasakop sa ating emosyon, lalo na po sa araw-araw ng ating buhay. Minsan po, 'di ba, may mga pressure sa trabaho, may mga tensyon sa mga katrabaho natin, tapos po
nagpapatong-patong na yung mga problema, yung inis, galit, hanggang sa gusto na po natin yung isigaw, gusto nang lumabas sa ating buhay. Kaya po hindi po dapat na yung pong emotion natin ang manguna palagi. Kaya po kailangan po talaga na merong gentleness sa ating buhay. Ipaalala po natin palagi na maging mahinahon, at yung pong nararamdaman natin ay kailangan po natin siyang ikalma. 'Di ba po, yun pong minsan po sa pagka po may mga alagang hayop tayo, halimbawa po aso, pagka po siya ay nagwawala kasi po may mga ibang tao na pumapasok sa bahay, nagwawala po sila, tumatahol. Pero kapag ka po dumating na po yung amo, tinawag na po siya, kumakalma na po siya. Parang ganon din po sa atin, sa gentleness. Kumakalma po tayo kapag yung emotion natin ay tumataas na po ba. Yun po. Tapos po, yung pong pangalawa, yun naman po yung gentleness, strength under control. Ito naman po yung lakas ng gentleness. Yung kung nakokontrol natin yung ating emotion, pag po pigil na po tayo na magalit, yung po nakokontrol na po natin siya. Kaya po mahalaga po na tayo po ay kalmado palagi, na may gentleness sa ating mga puso. Kapag gentle po ang isang tao, hindi po siya agad nagre-react sa isang sitwasyon. Halimbawa po, meron po siyang nakaaway, kaya po meron pong isang sitwasyon na hindi po maayos, hindi po agad siya nagre-react o nagsasalita o na gumagawa ng hindi maganda. Pinag-iisipan po niya yon ng mabuti kung sasabihin po ba niya ng maayos o hindi. Kasi po, lalo na po sa mga mag-asawa, diba? Kapag po mga nag-aaway, minsan po ang tendency po, diba, pataasan na yan, pataasan ng ego, ng pride. Pero kung may isa po na naging gentle at nagpakumbaba na at ibinaba na po niya yung kanyang pride, nagiging maayos na po ang lahat. Kaya yun po yung kailangan po talaga natin na maging mahinahon sa lahat ng oras, at yung pong emotion wag na po natin siyang palabasin pa sa ating buhay. Kasi opo, natural naman po talaga na nagagalit, natural na natatakot, natural po yon na naiinis, pero yung pong gentleness ang ating isipin palagi, kasi mahalaga po yun, mahalaga po talaga yun sa ating buhay, na hindi po dapat natin na makalimutan na maging gentle. At yung pangatlo naman po, gentleness is the attitude of humility. Ito naman po yung pag po tayo merong gentleness, meron po tayong kapakumbabaan. Ma-humble po dapat tayo kung tayo ay may gentleness. Kasi po, pag sinabi po natin, sabi nga po, diba, pag sinabi natin na humble ako, mayabang ka na daw po nun. Kasi sinabi mo na humble ka. Pero kung nakikita po ng mga tao na sa paligid natin na gentle tayo, nandun po yung humility, the way na mag-respond tayo, the way na magsalita po tayo o gumawa ng bagay. Nakikita po ng mga tao na may gentleness, kasi nandun po yung kapakumbabaan natin sa ating mga salita at ikinikilos. Sabi nga po sa Matthew 23 verse 11, "The greatest among you must be a servant." Kung gusto daw po natin na maging great, kailangan daw po muna maging servant. Kailangan po muna nating maglingkod, maging mapagpakumbaba. At sa Matthew 23:12, "But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Yun nga po, di ba, sabi po ni Jesus na kung sino daw po yung nagmamataas, siya po yung ibababa, at kung sino po yung nagpapakumbaba, siya po yung itataas ng ating Panginoon. At sa Bible nga po, di ba, marami po tayong makikita doon ng mga tao na yung pong meron pong humility, meron pong humble sa kanilang mga puso.
Katulad po ni Moises, nung tinawag po siya ni Lord na siya po yung mag-lead sa mga Israelites na pumunta sa Promised Land. Di ba po, ano po siya doon, ayaw pa nga po niya kasi sabi po niya doon na utal-utal siya, hindi daw niya kaya. Pero sumunod pa rin po siya. Sumunod pa rin po siya kay Lord. Sabi nga po doon sa Numbers 12 verse 3, Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Ang Biblia na po yung nagsabi na si Moises po ang humble. At hindi na po niya kailangan na ipagyabang, hindi na po niya kailangan na sabihin na siya po ay humble kasi ang Bible na po yung nagsasabi. At yung isa pa po, si Jesus, ang ating Panginoon, siya na po yung na bumaba dito sa lupa upang maabot po natin siya. Siya na po yung nagpakumbaba, siya rin po yung naglingkod. Kaya palagi pong ipinapaalala sa atin ng Panginoon na maging mapagpakumbaba palagi tayo kasi yun po yung tama, yun po yung dapat. At yun naman po ang kahalagahan po ng gentleness sa ating buhay. Maging mapagpakumbaba tayo, huwag tayong papadala sa ating emosyon at maging kontrolin po natin yung ating emotion. At yun naman pong benefits of the gentleness. Gentleness diffuse conflict. Yun naman po yung ang benefits naman po ng gentleness sa ating buhay. Yun po yung pinapahupa ng gentleness ang lahat ng galit. At naranasan nyo na po ba yung sobrang galit ka na gusto mo nang sumabog sa trabaho, may mga tensyon, may mga pressure, may mga inuutos po yung mga amo na gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang magwala. Tapos po sa bahay, dadagdagan pa ng mga problema sa pamilya, yung stress ka na hindi mo na kaya yung emotion mo, yung galit mo. Pero pag po pinili po natin na maging mahinahon, na maging gentle sa pag-respond, unti-unti na pong nawawala yung galit natin. Kapag po inisip po natin na hindi dapat natin ilabas yung galit na to, kundi kailangan nating diffuse po. Parang yung pong sa mga bomba, di ba po? Yung pong dinidifuse yung bomba para hindi po sumabog. Ganon din po. Hindi po yung pong gentleness, yun yung nagpapadifuse ng ating galit. Ako po, relate po ako dito kasi minsan po talagang hindi ko po maiwasan na hindi magalit, lalo na po sa mga amo ko dito. Minsan po may sinasabi po sila na masakit, pero kailangan kong tanggapin, kailangan kong maging mapagpakumbaba dahil pag po pinatulan ko pa po, pag po nagalit pa po ko, sigurado po meron pong worse na mangyayari at baka mawalan pa ako ng trabaho. Kaya po yun po yung benefits ng gentleness sa ating buhay. Yun po yung pinapahupay niya po yung mga galit. Kahit po sa buhay, kahit po sa ating mga magulang, pag po sa mag-asawa o kaya sa mga anak natin, pag nagagalit po tayo, minsan tumataas talaga yung ating presyon. Tumataas po talaga yung ating galit. Pero isipin po natin yung gentleness talaga na maging mapagpakumbaba na lang tayo. Sabi nga po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Kapag po naging mahinahon tayo at hindi nagpadala sa mga emosyon, maraming galit, maraming inis ang mapapahupa. At saka po 'di ba pagka po may halimbawa po may kasagutan tayo o merong argument, minsan po yung paggalit po tayo, 'di ba, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa.
nakakapagbitaw po tayo ng masasakit na hindi na po natin mababawi pa kasi nasabi na po natin yun eh. Kaya kailangan po na maging gentle po talaga tayo at kahit na nasaktan tayo o ano man po, napahiya, ganun, wag pa rin po tayong makipag-away, makipagsigawan pa kasi lalo na po sa atin, 'di ba, mga Kristiyano tayo. Ay kakahiya naman po, 'di ba, pag sinabi nila na ay Christian pala 'yon. Ay ano pala 'yon, ganun pala 'yon. Kakahiya naman po, 'di ba? Pero kung makikita po nila na tayo po ay mahinahon, tayo po ay maayos na mag-respond sa mga tao, mahihimok pa po natin sila na lumapit sa Diyos, mahihimok pa po natin sila na maging kaibigan natin. Kaya kailangan po talaga na pag-isipan natin lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating ikikilos. Yun po. At yun po yung benefits ng gentleness. At ang Panginoon naman po, di ba, siya po yung nagre-remind sa atin palagi na maging gentle, maging humble. Kasi siya po yung ating tutularan dahil ang Panginoong Jesus po ay napaka-humble. At yun naman pong pangalawa, gentleness disarms critic. Pag po tayo yung pong may mga tao talaga na maraming sinasabi sa atin, halimbawa po lalo na yung iba na halimbawa po tumataas na po, napopromote, na kukuha na po nila yung mga gusto nila, yung yumayaman na po ba, ganon. Yung pong mga tao, marami talagang sinasabi na hindi maganda, maraming sinasabi na masasakit. Siguro po, ganun po talaga kapag medyo tumataas na po yung level po ng pamumuhay ng isang tao. Yung pong iba, nagsasalita po talaga ng mga hindi maganda. Pero pag po naman hindi natin pinatulan, pag po naman hindi natin sila inaway, ganon, hindi po natin sila pinansin, mawawala na rin po yung mga critics na yon. Pero sa atin pong mga Kristiyano na merong tinatayuan, merong pinaglalaban, mag-respond po tayo ng maayos. Sabi nga po, 'di ba, sa 1 Corinthians 4:13, we respond gently when evil things are said about us. Lalo na po pagka po bagong mananampalataya, meron po talagang mga testing, 'di ba po, na dadating po talaga yung oras, yung araw na merong mambabash, ganun, merong maghuhukay ng mga ginawa mo dati na ay ibabato sa iyo, na makakapagpagalit talaga sa iyo, na sasabihin pa na hindi na yan magbabago, ganito ginawa niya, makasalanan siya. Pero pag po gano'n, mag-responda lang po tayo ng maayos, o wag na lang po natin silang pansinin, ipagpasa Diyos na lang natin sila, at titigil rin naman po sila pag po tayo hindi na nakipag-argumento sa kanila, kasi wala naman pong mangyayari kung makikipag-debate pa po tayo sa mga ganong bagay, di ba po? At para naman po sa ating mga mananampalataya, maging naman po tayo, ingatan din naman po natin yung mga sinasabi natin sa iba. Sabi nga po sa Titus 2 verse 8, your conversation should be sensible, that anyone who wants to argue will be ashamed, because there won't be anything to criticize in anything you say. Kung hindi naman po maganda yung sasabihin natin, o hindi naman makakatulong sa iba, wag na po nating sabihin. Kasi po, wag na rin po tayong makipag-away pa sa iba. Kasi po, iba po may mga Christian na nakikipag-debate pa po, lalo na po sa FB, mga nagko-comment pa po sila. Wag na po tayong ganun, kasi ang nire-represent po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya
ipagpasa Diyos na rin po natin sila. At kung may gagawin po tayo, pag-isipan po nating mabuti, maging gentle po tayo sa mga tao na nakakasalamuhan natin, lalo na po sa trabaho natin, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. At sabi nga po, 'di ba, sa 2 Timothy 2:24 verse 2 Timothy 2 verse 24 to 25, and the Lord's servant must never quarrel. Instead, he must be kind and gentle to everyone. With everyone, he must be able to teach effectively and be patient with difficult people. Those who oppose him, he must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, leading them to know the truth. Yun nga po, diba, na mag-respond po tayo ng gently kung meron po na mga tao na pine-persecute tayo, may mga tao po na binabalik yung dating tayo, maging gently na lang po tayo at umasa na ang Diyos po ang hihipo sa puso nila para sila po ay mag-repent. Ganun po naman talaga, diba? Natutunan ko nga po to kay Ate Matt. Sabi niya, kailangan po nating magkaroon ng EGR, yung pong extra grace required sa mga tao po na nakakasalamuhan natin sa ating buhay sa araw-araw. Lalo na po dito sa Saudi, diba po? Marami talagang mga tao na mahirap pakisama. Pero sa tulong po ng Diyos, sa grace po niya, mapapagtagumpayan po natin yan. At baka nga po maging maging Christian pa po sila balang araw. At yun naman pong pangatlo na benefits ng gentleness. Gentleness is persuasive. Ang gentleness daw po ay persuasive. Kung sa buhay po natin ay, di ba po, marami talagang mga tao na hindi naniniwala agad sa atin, lalo na po yung mga hindi po natin kakilala, mga bagong kakilala, hindi po agad sila naniniwala agad sa atin. Halimbawa po sa mga nagbebenta po ng mga produkto, di ba po pag nagbebenta po sila, ang hinahon po nilang magsalita, ang gentle po nilang makipag-usap sa customer, kasi nga po gusto po nila na makabenta at gusto po nila na makumbinsi tayo na bumili ng kanilang produkto. Ganon din naman po sa ating mga Christian, maging mahinahon po tayo, at kung gusto po natin na paniwalaan po tayo ng mga tao, maging persuasive po tayo, yung maging maayos po yung pagsasalita natin, yung hindi po palaging nasigaw, hindi palaging mainit ang ulo, hindi palaging lakas simangot, hindi daw po dapat ganun. Kailangan daw po na maging gentle po tayo sa ibang tao. Sabi po sa Proverbs 25 verse 15, gentle speech breaks down rigid defenses. O sa Tagalog po, ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit ng mga matitigas na puso. Tama naman po, di ba? Kapag po gentle po tayo magsalita, kahit po yung mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso, ay napapaamo po natin, na napapaniwala po nila, na nagiging maayos po kung tayo ay maayos pong magsalita sa kanila at mahinahon. Lalo na po sa katulad ko po, nanay at sa anak. Minsan po nung pong nasa Pinas ako, minsan po napapasigaw talaga ako sa mga anak ko kasi gusto ko po na sumunod sila sa inuutos ko. Minsan po, di ba, sabihin po nila, teka lang ma, ganun po. Kaya minsan umiinit po yung ulo ko, sumisigaw po ko. Pero hindi daw po dapat ganun. Kailangan daw po na kung gusto nating sumunod ang ating mga anak, kailangan pong sabihan natin sila ng mahinahon. Huwag pong sasaktan o huwag sisigawan para lamang sumunod sa atin, di ba po? Sabi po sa Proverbs 16:21, a wise, mature person
is known for understanding. The more pleasant his words, the more persuasive he is. Yun nga po, diba? Kung tayo po ay wise na tao, yung pong pagsasalita po natin, kailangan po talaga na maging mahinahon. Kalma lang po, diba? Ganun lang po. Kung gusto natin na sumunod yung ating mga anak o yung pong ibang mga tao, maging gentle po tayo. Kapag nagkamali po, halimbawa po, nagkamali po yung ating mga anak, wag po agad nating sabihan sila ng hindi maganda. Minsan po, diba, may mga magulang po talaga na pagka pasaway po yung mga bata, kung ano-ano na pong sinasabi na hindi maganda sa kanila. Hindi daw po maganda yung kasi pag, diba po, yung pong salita po natin, makapangyarihan talaga yun. Parang nagde-declare daw po tayo pagka tayo nagsasalita ng hindi maganda sa ating mga anak. Halimbawa po, yung iba po, di ba? Pag sinabing, hindi ka magaling, gano'n. Ay, ano na po yun, malaking impact po yun sa mga bata. Kaya, kung sabihan na lang po natin sila ng maayos, ng yung pong makaka-encourage po sa kanila. Para naman po hindi po sila lalong masaktan, kasi po yung pong mga salita natin talaga masakit minsan pagka hindi po natin binantayan, lalong-lalo na po, 'di ba, sabi pa nga po doon sa isang post sa Facebook, minabasa po ko doon, ito po yung sabi sa Facebook: be careful with your words because you'll never know how much repeating in someone's mind. Tama naman po, diba? Kapag po nagsalita po tayo na hindi maganda, sa atin, tapos na yun, pero doon po sa sinabihan natin, paulit-ulit po na yung iisipin at masasaktan po siya. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sasalitain, mga sasabihin, sa lalabas po sa ating mga bibig. Yun po yung gentleness is persuasive. Yun naman pong pang-apat, gentleness is attractive. Kung gusto po nating maka-attract ng ibang tao, maging gentle daw po tayo. Dahil gentleness attract gentleness, di ba po? Yung mga pong godliness attract godliness. Lalong-lalo na po sa mga, di ba po, sa mga binata o mga dalaga. Ang gusto po ng mga dalaga sa binata, yung pong mga gentleman, yung pong mga ugali nila ay gentle, hindi po mainit lagi ulo, hindi po barumbado. Kaya po sa mga binata po yan, kailangan po maging gentleman po. Lalo na po sa panahon ngayon, di ba po, parang nawawala na po yung pagiging gentle ng mga tao. May mga tao po na kahit na nakikita na po yung isang matanda na nagbubuhat ng kanyang grocery, nilalampasan lang po ng ibang mga tao, lalo na po sa sasakyan, sa mga bus, may mga buntis o may mga matatanda na nakikita na po nila pero hindi pa po nila pinapaupo. Nawawala na po yung gentleness sa ating buhay. Minsan po napapanood ko po yan sa mga news, sa Facebook po, na nakakalungkot na nawawala na po yung pagiging gentle natin. Kahit po sa mga babae, ganun din po. Palagi pong nakasigaw sa mga anak nila, o kaya naman po pagka po nagwawala yung mga anak nila, nagwawala na rin po sila. Nawawala na po yung pagiging gentle, pagiging mahinahon po. Sabi nga po sa 1 Peter 3 verse 4, we should be known for the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Ang ganda po ay lilipas, ang katawan po natin ay masisira, pero yung pong karakter, yung pong gentleness, yung pong pagiging humble natin, yung karakter ni Kristo na nakikita po sa atin ay hindi po yun lilipas kailanman. Maaalala pa rin nila tayo. Lumipas man ang panahon, gugustuhin pa rin po nila na makasama tayo. Bakit? Dahil gentle at humble po tayo. Kaya dalangin ko po na ito pong gentleness na ito ay wag po nating baliwalain, wag po nating
siyang ipagsawalang bahala dahil ang pagiging gentle at pagiging humble po, lalo na po sa isang relasyon, sa bahay, sa trabaho, at kahit dito po sa church, wag po natin pairalin yung pride, lalo na po kung chine-cherish po natin yung isang tao. At kailangan po nating maging humble, we must humble and gentle. At may kapangyarihan po talaga ang gentleness dahil kung palagi po tayong mainit ang ulo, kung palagi po tayong proud sa ating sarili, mawawala po yung mga tao na pinapahalagahan natin sa ating mga buhay. At dalangin ko po na mai-apply po natin ito sa araw-araw ng ating buhay dahil napakahalaga po talaga ng pagiging gentle. Kaya yun lamang po at maraming salamat po sa inyo po na mabuhay po kayo at sa Diyos po ang mataas na papuri at pagsamba. Yun lang po. Salamat.